Halika, anak. Halika na, kakain na tayo. Dapat ako na po. Sige na, maupo ka na. Walang bahala dito. Sige na. Ako na po. Sige na, kaya ko to. Upo ka lang dyan. Kaya ko naman po, Dad. Sige na, ayan, kumain ka ng madami. Isa pa? Dad, okay na po yan. Ako na po. Ito. Thank you po. Sige, kain ka lang, ha? Dad naman dapat ako na po. Nak, salamat, ha? Why po? Dahil hinayaan mo kong pagsilbihan kita. Tapos hindi mo pinaramdam sa akin na inutil ako. Because you're not, Dad. Alam ko pong you can do it. Parang hindi ka masyado nakatulog kagabi, ah. Nagigilty ka ba dahil hindi mo sinagot yung tawag ng mami mo? Tapos, binalak mo pa siya sa friends mo. I feel bad po, pero I don't regret it, Dad. Alam ko po kasing if I didn't block her, she'll keep calling. Tapos aaway na naman po niya tayo. Kayo po, Dad. Parang hindi rin po kayo nakatulog ng maayos last night. Kasi iniisip ko yung budget natin, eh. Parang kahit makahanap tayo ng murang apartment, sa tansya ko parang mga 6 na buwan lang itatagal ng pera natin. I'll buy a cheap laptop, Dad. Then maghahanap ako ng online job. Ano ka ba? Hindi kita hayaang magtrabaho, ano? Anak, dapat ako yung nag-aalala sa pera. Isipin mo yung pag-aaral mo. Dapat maghanap tayo ng school mo dito. Dad, it can wait naman po eh. Ayusin po muna natin yung pag-settle natin dito. We need to be financially stable and secure. Anak, pahiram nga ng cellphone mo. Sure po. Dear Dad. Ano nga bang number nun? 09. Hello, paring Abel. Gusto ko tawagan si Jessica. Para lang malaman ko yung lagay ni tatay. Ang kaso, Besh, pinagbawalan na ako ni nanay eh. Magagalit daw sila ate at kuya pag nalaman nila. Tingnan ko, ha? Sige na, bahala na. Tawagan na lang kita ulit. Tatawag mo pa rin, Colleen? Pinagbawalan ka na ni nanay, ah. Anong ginagawa niyo dito? Kanina pa kayo nakikinig sa usapan namin? Oo. Dahil alam ko na nandito ang tatay mo at makikipagkita ka sa kanya. Anong... Talagang ikaw pa yung nakaisip magsabi na isikreto? Ano yun, Colleen? Paano mo nagawa sa akin to? Ako na ate mo? Trinaydor mo ako? Bunso, mas importante pa talaga yung tatay mo kaysa sa amin? Kuya, hindi. Sinungaling. Gusto mo makipagkita sa tatay mo kahit ayaw namin? Ate, may sarili rin naman akong desisyon. Hindi na ako bata para diktahan niyo kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Tsaka ako lang naman yung may gustong makipagkita kay tatay, ah. Hindi ko nga kayo dinadamay, eh. Kahit si nanay. Kaya payagan niyo na ako. Hindi. Kasi pag hinayaan ka namin, hindi natin alam kung anong klaseng gulo na naman ang madudulot ang lalaking yon sa buhay natin. Tingnan mo yung nangyari, oh. Nag-iwalay na si nanay at si Tito Noah dahil sa kanya. My God, Colleen. Ano gusto mo mangyari? Magkagulo tayong lahat? Ang selfish niyo naman, ate. Gusto ko lang naman mag-alala si tatay, ah. Gusto ko lang naman... Ikaw ang selfish, Colleen! Hindi mo kami iniisip. Sarili mo lang. Tama na yan. Bunso, sumunod ka na lang. Huwag mo nang kukontakin yung tatay mo, pati yung anak niya. Oo. Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari ulit kay nanay. Madepress ulit siya. Kagaya ng dati, naglalasing siya. Ate, kuya, puro naman kayo dati-dati. Tapos na yun, eh. Paralyzed na ngayon si tatay. Hindi ba kayo naaawa sa kanya? Sa amin, hindi ka ba naaawa? Nakakaawa rin naman kami, ah. Yung mga pinagdaanan namin noon. Halos masira ang buhay namin lahat. Ako, hindi nakakapag-aral na maayos. Napariwara ako. Si Kuya, nagdanakaw, muntik na makulong. At ikaw, hindi mo lang alam. Pero napabayaan ka namin.
Hindi ka namin naaalagaan kasi lahat kami mga wala sa sarili namin. At lahat yun, dahil yun sa tatay mo. Gusto mo ba talagang bumalik tayo doon, Bunso? Ano, sisirain natin yung katahimikan ng pamilya natin, lalo na ni nanay, dahil gusto mo makita yung tatay mo? Sinasabi ko sa'yo, Colleen. Pag hindi ka tumigil, pasensyahan tayo. Pero mawawalan ka lang, ate. Hindi kaya parang sumobra tayo kay Bunso. Parang sama-sama naman natin doon. Hindi. Dapat lang yun, kuya. Para mas maintindihan niya na bad news talaga sa atin yung tatay niya. Ewan ko, Andrea. Tayo kasi may point tayo, gets ko yun. Pero syempre kailangan ko i-consider yung nararamdaman ni Bunso. May pinaglalaban yun. Eh, mas valid naman yung pinaglalaban natin. Ang sa atin, ayaw natin maulit yung bangungot na ginawa ng tatay niya sa atin noon. Sinabi talaga ni Ate Andrea yun, Besh. Oo. Gusto ko makita si tatay. Pero ayoko rin namang mawalan ng ate. O sige, parang pag nagsumbong kay nanay yun, tapos sabihin pinagkakaisahan natin. Hindi nagsumbong siya. Tsaka, I don't think gagawin ni Colleen yun. Eh, alam naman niyang ayaw ni nanay ng gulo eh. Alam din niya na maapektuhan si nanay pag nalaman niya nag-aaway-aaway tayo. Kung ako sa'yo, Besh, pipiliin ko na yung taong nakasama ko na matagal kesa yung ibang tao na di ko naman talaga kilala. Besh, hindi naman siya ibang tao. Tatay ko siya. Sorry, tama ka. Di natin sure. Yung kapatid natin, Gen Z yun. Iba yun mag-isip kesa sa atin. Naisip ko nga dapat mas mahinaw natin siyang kinausap. Mali mo, mas makinig. So, anong plano mo? Gusto ko pa rin makita si tatay. Gagi ka rin eh. Kakasabi mo lang na ayaw mong mawalan ng ate. Ang unreasonable na kasi nila, kuya. Tapos na yung, oo, ate. Oo, kuya na lang ako sa kanila palagi. Ilalaban ko yung right ko bilang anak ng tatay namin. Tama lang yung ginawa natin, kuya. Basta ako, seryoso ako dun sa sinabi ko. Pag hindi siya tumigil, matigas ang ulo niya, makawalan talaga siya ng kapatid. Ng ate. Ewan ko lang sa'yo. Pero isipin mo rin, Besh. Paano kung malaman nila? Isi-secret ko. Walang ibang nakakaalam. Bukod sa'yo. Okay, okay.